Mga anino sa transient house. Malamig ang hangin nang dumating sina Nico, Claire, Joshua, Mia at Ken sa Baguio City. Matagal na nilang plano ang bakasyong ito. Pagkatapos ng ilang buwang trabaho at stress sa Maynila, napagdesisyunan nilang maghanap ng murang transient house na malayo sa sentro ng syudad. Sa internet nila nakita ang bahay, Pinecrest Transient House. 3 palapag, may tanawing kagubatan at halos kalahati lang ng presyo kumpara sa ibang matutuluyan. Ang nakapagtataka, kakaunti lamang ang reviews nito. Ngunit dahil puno na halos lahat ng transient house sa Baguio, hindi na sila nagdalawang isip. Bandang 5:00 ng hapon nang makarating sila sa lugar. Napansin agad ni Nico na tila napakalayo nito sa ibang bahay. Napapalibutan ng matataas na pine tree ang buong paligid. At habang lumalalim ang gabi, lalong kumakapal ang fog. "Sigurado ba kayong tama itong lugar?" tanong ni Claire. Tiningnan ni Joshua ang cellphone niya. "Oo, dito mismo." Sa dulo ng makitid na kalsada ay nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. May maliit na karatulang nakasabit sa gate. "Welcome to Pinecrest Transient House." Ngunit tila luma na ito at halos matanggal na ang mga letra. Pagbukas nila ng gate, kusa itong umingit. Parang matagal nang walang gumagamit. Agad silang sinalubong ng caretaker, isang matandang babae na nakasuot ng kulay itim. "Good evening po," bati ni Mia. Ngumiti ang matanda, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. "Tuloy kayo." Habang ipinapakita nito ang mga kwarto, may napansin si Ken. Sa dingding ng hagdan ay may nakapaskil na mga lumang larawan, mga turista, mga pamilya, mga magkakaibigan. Ngunit karamihan sa mga litrato ay kupas na, at sa ilan, tila may dagdag na taong hindi dapat naroon. "Ang creepy naman nito," bulong niya. "Mga lumang bisita siguro," sagot ni Joshua. Nang matapos ang tour, ibinigay ng matanda ang susi. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang 5, isa-isa, parang binibilang sila. "5 tao?" "Opo," sagot ni Nico. Tumango ang matanda, ngunit tila may lungkot sa kanyang mukha. "Siguraduhin ninyong 5 tao pa rin kayo bago sumikat ang araw." Natawa si Ken. "Parang horror movie naman, Nay." Hindi tumawa ang matanda. Sa halip ay tumalikod lamang ito at lumabas ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, umalis na rin siya. At naiwan silang 5. Habang naghahanda ng hapunan, sinubukan ni Claire hanapin ang Wi-Fi password. Ngunit walang internet. Mahina rin ang signal ng cellphone. "Welcome to the mountains," biro ni Joshua. Bandang 10:00 ng gabi, nagsimula silang magkwentuhan sa sala. Nagiinuman, nanonood ng nakakatakot na videos. Hanggang sa napansin ni Mia ang isang bagay. "Nico, ano? 6 ba tayo?" Natawa si Nico. 5 tao lang tayo." "Hindi." Nanginginig ang boses ni Mia. Doon sa salamin, dahan-dahang napalingon ang lahat. May malaking salamin sa likod ng sofa. Kitang-kita roon ang refleksyon nilang lahat. At sa loob ng ilang segundo, tila 6 nga sila. May isa pang nakaupo sa pinakadulo. Isang babae. Mahaba ang buhok, nakatungo, nakasuot ng puting damit. Nang mabilis silang lumingon, wala ng tao. Tumahimik ang buong sala. "Refraction lang siguro," sabi ni Joshua kahit halatang kinakabahan. Walang sumagot. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya silang matulog na. Ngunit bago umakyat si Nico sa ikalawang palapag, may narinig siyang mahinang tunog. Tok, tok, tok. Mula sa isang nakasarang pinto sa ilalim ng hagdan, lumapit siya. Mukhang storage room iyon. May kalumaan ng kandado. Tok, tok, tok. Muling may kumatok mula sa loob. Parang may gustong palabasin. Nanlamig ang kanyang katawan. "Nico!" Sigaw ni Claire mula sa taas. Agad siyang napaatras. Pagtingin niya muli sa pinto, tumigil na ang katok.
At sa ilalim ng siwang ng pinto ay may dahan-dahang lumabas na manipis na papel. Nanginginig niyang pinulot iyon. May nakasulat gamit ang pulang tinta. Huwag ninyong buksan ang pinto pagdating ng 3:00. Kasunod nito ay isang pangungusap na lalong nagpatigil sa kanyang paghinga. Halos hindi nakatulog si Nico. Paulit-ulit niyang binabasa ang mensaheng nasa papel. Huwag ninyong buksan ang pinto pagdating ng 3:00. Hindi niya alam kung biro lamang iyon ng caretaker o bababala talaga. Ngunit isang bagay ang sigurado. May kumatok mula sa loob ng storage room. At alam niyang hindi niya iyon inimbento. Bandang 12:00 ng gabi, tuluyan nang natahimik ang buong bahay. Tanging ugong ng malamig na hangin at paglangit-ngit ng mga kahoy na dingding ang maririnig. Minsan ay para bang may naglalakad sa itaas ng bubong. Mabagal, mabigat. Ngunit tuwing sisilip siya sa bintana, wala namang tao. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, nagising siya sa tunog ng mahinang iyak. Isang babae, mahina ngunit malinaw, parang nanggagaling sa ibaba. Dahan-dahan siyang bumangon. Nakita niyang gising din si Claire. "Naririnig mo rin?" bulong nito. Tumango si Nico. Sabay silang lumabas ng kwarto. Mula sa kabilang silid ay lumabas din sina Joshua at Mia, pati si Ken. Lahat sila ay narinig ang parehong iyak, parang may umiiyak sa unang palapag. Nagkatinginan silang 5 at sabay-sabay silang bumaba. Pagdating sa sala, agad silang napahinto. May isang babae na nakatayo sa harap ng malaking salamin. Nakatalikod, mahaba ang buhok, puting-puti ang damit. Nanigas sila sa kinatatayuan. "Hoy!" mahinang tawag ni Joshua. Hindi ito gumalaw. Nanginginig na si Mia. "Diyos ko!" Maya-maya ay dahan-dahang umikot ang babae. Ngunit bago nila makita ang mukha nito, namatay ang lahat ng ilaw. Sabay-sabay silang napasigaw. Pagbalik ng kuryente makalipas ang ilang segundo, wala na ang babae. Ngunit may bagong bagay silang napansin. Bukas na ang pinto ng storage room. Dahan-dahang umuga ang pinto habang hinihipan ng hangin. "Sinong nagbukas niyan?" tanong ni Claire. Walang sumagot dahil wala sa kanila ang lumapit doon. At mas lalong wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob para gawin iyon. Mula sa loob ay umaalingasaw ang amoy ng lumang kahoy at nabubulok na tela. Kasabay nito ang malamig na hanging tila nagmumula sa kailaliman ng bahay. Biglang tumingin si Ken sa kanyang relo. 2:57 ng madaling araw, 3 minuto bago mag 3:00. Bigla nilang naalala ang babala. "Huwag ninyong buksan ang pinto pagdating ng 3:00. Ngunit bukas na ito at hindi nila alam kung sino ang may kagagawan. Habang nakatitig sila sa madilim na loob ng storage room, may narinig silang mahinang bulong. 1, 2, 3. Parang maraming boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Hindi nila maintindihan ang mga salita. Ngunit habang tumatagal, unti-unti itong lumilinaw. "Palabasin mo kami," napalunok si Nico. "Narinig niyo ba yon?" Tumango ang lahat. At eksaktong 3:00 ng umaga, tumigil ang lahat ng tunog. Biglang naging napakatahimik ng bahay. Sobrang tahimik. Hanggang sa may narinig silang malakas na kalabog mula sa 2nd palapag. Bumap. Parang may mabigat na bagay na bumagsak. Sinundan ito ng isa pa. Boom! 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 Parang may tumatakbo. Maraming paa. 12 ng paa. Papalapit mula sa itaas. Pababa sa hagdan. Mabilis. Paparami ng paparami. Nagtinginan silang 5. Dahan-dahang nagsimulang manginig ang buong hagdanan. At doon nila nakita. May mga anino. Mga itim na hugis ng tao. 1, 2, 5, 10, mahigit 20. Bumababa sila mula sa 2nd palapag kahit wala namang taong nakatira roon. Walang mukha, walang mata, pawang mga anino lamang. At lahat sila ay nakatingin sa grupo.
biglang bumukas ng todo ang storage room. Mula sa kailaliman nito ay may narinig silang sigaw ng daan-daang tao. Kasabay noon ay bumagsak ang isang lumang larawan mula sa dingding. Nabasag ang salamin nito. Nang silipin ni Nico ang litrato, halos tumigil ang kanyang puso. Larawan iyon ng mga dating bisita ng transient house. At sa pinakailalim ng larawan, nakatayo silang 5. Suot ang mga damit na suot nila ngayon. Parang matagal na silang bahagi ng retratong iyon. At sa likod nila ay naroon ang babae sa puting damit, nakangiti. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang kanyang mukha at iyon ang mukha ng caretaker. Napatras sina Nico nang makita ang litrato. Imposible. Hindi pa sila kailanman nakapunta sa transient house na iyon bago ang araw na iyon. Ngunit malinaw na malinaw ang kanilang mga mukha sa larawan. At ang mas nakakatakot, ang litrato ay tila kuha maraming taon na ang nakalipas. Kupas na ang papel. May mga punit sa gilid, ngunit naroon silang 5. Parang matagal na silang kabilang sa bahay. Niloloko tayo ng matandang iyon. Nanginginig na sabi ni Claire. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, unti-unting nagsimulang gumalaw ang mga anino sa hagdan. Isa-isa silang bumababa, tahimik, walang tunog ng paa, walang paghinga, parang mga bangkay na naglalakad. Takbo! Sigaw ni Joshua. Agad silang nagpulasan palabas ng bahay. Halos madapa si Mia habang binubuksan ang pinto. Paglabas nila, sinalubong sila ng makapal na fog. Ngunit wala na silang pakialam. Tumakbo sila papunta sa van. Mabilis na pinaandar ni Nico ang makina. Sa kabutihang palad, umandar ito agad. Umalis na tayo rito. Humarurot sila sa madilim na kalsada. Lumipas ang 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto. Ngunit may napansin si Ken. Nico, ano? Napadaan na tayo rito kanina. Natahimik silang lahat. Parehong poste, parehong sirang bakod, parehong kurbada. Parang umiikot lamang sila. At nang lumiko sila sa susunod na kanto, bumungad muli ang Pinecrest Transient House. Bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Hindi maaari, bulong ni Mia. Muli silang umalis. Muli silang bumalik, paulit-ulit. Parang ayaw silang pakawalan ng lugar. Pagkatapos ng 5 beses, biglang namatay ang makina. Kasabay noon ay may tumunog mula sa likuran ng van. Tok, tok, tok. Parang may kumakatok sa salamin. Dahan-dahang lumingon si Claire at napasigaw. Nakatayo sa gitna ng kalsada ang caretaker. Nakangiti, ngunit hindi na ito mukhang tao. Napakahaba ng kanyang mga braso. Maputla ang balat. At ang kanyang mga mata ay puro itim. Unti-unti itong lumapit. Kasabay ng paglapit ng 12 ng anino mula sa kagubatan. Palibot sila ng palibot sa van. Parang mga gutom na nilalang. Biglang may naalala si Nico. Ang storage room, ang mga boses, ang mga taong humihingi ng tulong. Ang mga nawawala, bulong niya. Doon sila nakakulong. Biglang bumalik sa isip niya ang litrato. Lahat ng dating bisita. Lahat ng hindi na nakita muli. Hindi sila pinapatay ng bahay. Kinukuha sila nito. Ginagawang bahagi ng lugar. At kapag may bagong dumarating, may bagong pumapalit. Biglang may nahulog mula sa bulsa ni Ken. Ang papel na nakita nila sa storage room. Ngunit may bagong nakasulat. Isa lang ang pwede ninyong iligtas. Nanlamig silang lahat. Parang may puwersang humihigop sa kanila palabas ng van. Isa-isa silang nahihilaan ng mga anino. Nagkakagulo, nagsisigawan, hanggang sa may sumigaw. Si Joshua. Tumakbo kayo. Agad siyang tumalon palabas ng sasakyan at sinalubong ang mga anino. Sa loob ng ilang segundo ay napalibutan siya ng kadiliman. Joshua! Sigaw ni Claire. Ngunit huli na. Biglang sumigaw ng napakalakas si Joshua. At kasabay noon,
Naglaho ang lahat. Ang fog, ang mga anino, ang caretaker, ang transient house. Parang bula silang nawala. Bumalik ang katahimikan ng gabi at muling umandar ang van. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Diretso silang bumaba ng bundok. Hindi sila huminto hanggang marating nila ang sentro ng Baguio. Kinabukasan, bumalik sila kasama ang mga pulis. Ngunit wala silang natagpuan. Walang Pinecrest Transient House, walang caretaker, walang makitid na kalsada. Puro kagubatan lamang. Parang hindi kailanman umiral ang lugar. Lumipas ang maraming taon. Hindi na muling bumalik sina Nico, Claire, Mia at Ken sa Baguio. Ngunit hindi nila nakalimutan si Joshua. Hanggang isang araw, habang nagbabasa si Nico ng mga bagong review ng transient houses sa internet, may nakita siyang pamilyar na larawan. Isang bagong transient house, bagong pangalan, bagong may-ari. Ngunit sa group photo ng mga bisita, may isang lalaking nakatayo sa pinakadulo, nakangiti, tahimik at nakatitig diretso sa kamera, si Joshua. Sa ibaba ng larawan ay may nakasulat na review. Napakagandang lugar, tahimik, hindi mo nagugustuhing umalis. At mula noon nagsimula na namang mawala ang mga turista. Wakas.